We turn to you, Jesus, your holy cross saved us. We draw strength from the Father's love to serve the lowly ones. We stand with you, Mary, before the cross, humbly. You're our mother of discipleship, our source of joy and faith. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to Christ through Mary, we're impelled by the love of your Son to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Spirit in me rise, set my heart on fire. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to Christ through Mary, we're impelled by the love of your Son to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Mga katagpuan, maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan tuwing Sabado ng gabi. Habang kayo ay naghahapunan, samahan ninyo kami tonight sa panibagong episode ng ating tagpuan. Ako si Kuya Mark, YMC alumni mula sa Cainta Catholic College, makikipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi. At ako naman, si Kuya Mike ng Dr. Arcadio Santos High School. Mga katagpuan, magpapahuli ka ba sa mga aral at kwentong nakaka-inspire tonight? Of course, for sure, hindi, di ba? So, i-share na itong episode na to sa inyong mga FB accounts o sa mga group chats ng inyong mga YMC alumni batch, mga kaklase, kapwa trainer, and animator. Dahil ngayong gabi,
lahat ay kasali sa ating kwentuhan dito sa ating tagpuan. The YMC Alumni SR Night, 4 na taon. Alright, Patuloy na tutugon sa misyon. sa misyon. Ayan. Yun, no? Grabe. Kuya Mark, ang tagal natin hindi nagkita. Oo, matagal ka namin Parang hindi nakita. oo, ilang episodes na yung parang hindi tayo nagkikita sa hindi tayo nagiging tandem actually. Oo. No? I remember last time bago pa yung June na nagkita-kita tayong lahat. No? Yun yata yung last natin. May isang ata na magkasama tayo. May isang episode. Yes, oo. Prior to that. After nun, hindi tayo nakapag anyways, kamusta ka naman, Kuya Mark? Eto, medyo okay naman. Nakakapagod lang dahil inahabol yung deadline ng grades namin. Katatapos lang ng ito talaga ang pinaka nakakapagod sa isang guro, no? Sa mga nakaka-relate sa akin, no? Sa ating mga live viewer, no? Napakahirap maging guro lalo na kapag mag-check ka. No, masaya magturo, nakakapagod mag-check ka. No? Ikaw, Kuya Mike, ka? Totoo yan. Kuya Mark, same with you, bilang professor, midterm, pero you have to prepare na for the final exams, no? Alam mo naman, ng mga estudyante, kailangan nating alalayan, especially majority ng klase ko ngayon, puro graduating, kuya. So, alam mo na, kailangan mo silang tutukan, kailangan mo silang alalayan. So, yeah. And syempre kakagaling lang sa sakit, so ko na rin yung opportunity, kuya, no, na mag-sorry or mag-apologize sa ating mga mga katagpuan diyan, no. Nung previous na dapat ako yung isa sa mga host, no. I wasn't able to attend. Pero grabe naman yung suporta ng ating mga kapwa kuyas, no, yung mga host. Ginawa naman nila parang isang buong segment na lahat sila nagsipag-join. And thank you very much po sa sa understanding. Ayan, naging daluyan pa ng biyaya yung pagkakataon na yon. Pero okay lang 'yun, kuya, walang problema, no? Ang mahalaga, no, siyempre magaling ka na at nakabalik ka na dito sa amin sa tagpuan. Yes, kuya. Ayan, kumustahin naman natin ang ating mga audience, no? Kumusta po kayong lahat? Please, no, again, share this FB Live sa inyong mga kakilala, sa inyong mga group chats, sa mga YMC family natin, no? Kumusta po kayo? Good evening po sa mga maagang nanonood na sa atin. Good evening, Tita Remy. Ayan. Yan. Sino pa bang nandyan? Ayan, no? Good evening po sa inyong lahat. At sa mga manonood pa lang, sa mga darating pa lang, good evening po. No? Kung meron tayong mga questions mamaya sa ating sharing with our brothers, no? We highly encourage you to comment those in our comment section. Yan. Alright. So, alam kong excited na ang lahat. No? So let's start our episode tonight with an opening prayer na susundan ng ating gospel reading. Okay, Kuya Mike, let's have our opening prayer. All right. Let's put ourselves to the loving presence of God. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we praise your name and give you thanks with all our hearts. Thank you so much for the blessing and the guiding our ministry, the Youth for Mary and Christ. Thank you, Jesus and Mama Mary, for allowing us to be part of YMC Apostolate through this online platform. Please continue to send forth your Holy Spirit and make our hearts open to your words. Fill our hearts with your grace so that our mission to evangelize as one community will continue to prosper. And as we joyfully carry our cross, be with us tonight and stay with us each day. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Now Amen. and at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Mary, Mother of God, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. For our scriptural reading, our gospel reading, may I call on Brother Gab. Kuya Gab. A reading from the Gospel according to Luke. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brothers. Now there were 7 brothers. The first married a woman, but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the 7 died childless. Finally, the woman also died. Now, at the resurrection, whose wife will that woman be? For all 7 had been married to her. Jesus said to them, the children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage, they can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise, that the dead will rise. Even Moses made known in the passage about the bush, when he called Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And he is not God of the dead, but of the living. For to him all are alive. Some of the scribes said in reply, Teacher, you have answered well. And they no longer dared to ask him anything. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Thank you so much, Brother Grab. Ayan, no? Napakaganda ng ating gospel for today, Kuya Mike. No? Given na, of course, no? Bukas ay Christ the King. Solemnity of Christ the King. Makikita talaga natin sa mga gospel passages na meron tayo for the past weeks. Most of them talk about the resurrection, about judgment, no? Kasi nga patapos na, for our viewers, patapos na po ang ating liturgical year, ang ating liturgical calendar, no? So makikita talaga natin dito. At saka kung makikita rin natin dito, no, yung galing ni Jesus sa pagtakas sa patibong ng mga tao during his time, no? So itong mga Sadduceo, gusto siyang itrap dun sa sasabihin niya about resurrection, kung kaninong asawa ba yung babae on the resurrection. But Jesus answered beautifully, no? Napakaganda ng sagot ni Jesus na kapag tayo nabuhay muli, we are no longer husbands and wives, for we are like angels. Saka maganda rin dito yung sinabi na the Lord is the God of the living, not of the dead. No? Kasi sinabi ni Moses, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ayan. May dadagdag ka pa, Kuya Mike? Actually, na-stand ako nung dinideliver yung gospel, kasi very very true, no, na as we end the liturgical calendar, no, for this year, no, it's really important, no, as we also commemorate tomorrow yung feast ng Christ the King, no, we need to really go back and recenter ourselves, no. Kaya nga sabi mo kanina, Kuya, napansin mo rin, no, yung mga gospel, no, from previous weeks, no, hanggang sa ngayon is leading towards our lives to be centered to God, no. Let's go back, no. Let's go back to God, because Christ will be here, no. He is there's a God, no, that is always guiding us, will never go wrong. Yun yung para sa akin, Kuya Mark.
Ayun, tama, no? Itong mga pagbasa talaga natin, this will serve as guide for us, no? Sa ating ginagawa sa araw-araw, sa ating pagmimisyon, no? At dahil diyan, panonoorin muna natin itong commercial na ito kung paanong nagpapatuloy sa misyon na ang YMC at ang MMHC. Huwag kayong maalis, babalik kami. Sa ating mga loyal viewers, sana hindi pa kayo umaalis. Meron tayong 11 million na viewers as of the moment. Grabe, So, no? yeah. Maraming salamat sa inyong 11 viewers. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po sa atin ngayong gabi, si Tita Erlinda Dawal, good evening po. Kuya Eric, thank you. Good evening, Kuya Eric. Ron Lubugin. And si Father Raf, no? Good evening, Yes, Father Father Raf. Raf. Hello po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin na gabi-gabi tuwing Sabado. No? Ayan so napanood natin ang ating tuloy ang misyon commercial. So kitang-kita natin kung paano nagbabalik tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ganun din bumabalik ang pagmimisyon ng ating seminary at ng YMC. So nandiyan yung ating face-to-face apostolate ng iba't ibang Marian Missionaries of the Holy Cross communities sa Marikina, ang Theologate, sa Silay, Dumaguete, sa Bataan, ang bagong bukas na community natin sa Cagayan de Oro at ang reopen community natin sa Dagupan, Pangasinan. Yes. And with that, Kuya, no, sa segue na rin ako, no, dahil nga nabanggit mo yung ating reopen community in Dagupan. So, tingnan po natin, no, doon sa ating screen dito po sa baba, no, our community.
that we would like to support for this episode is our Dagupan community. No? So andyan po yung GCash sa ilalim. No? Whoever would like to share their blessings that we can help our MMHC community apostolate, no, through prayers and of course financial support. Of course, we have if we have blessings that we can share, tonight is a perfect opportunity while watching Tagpuan. Ayan, so maraming salamat po sa aming mga regular donors. Yung mga kada Sabado talagang nagbibigay sa ating mga sponsored community for the month. No? Yung mga anonymous donors natin, yung mga hindi Yes. nagpapasabi, no? Nagbibigay lang talaga sila. At yung ating mga bagong donors for the past months, no? Na Yeah. na-inspire sa mga messages, sa mga pinag-uusapan natin dito sa Tagpuan, na-inspire sila. And then nagbigay no, because of that inspiration that they acquired. Maraming salamat po sa inyong And of lahat. course, Kuya, no, i-ano na rin natin, no, if you want to support sa ating mga audience, no, if you want to support at any point, no, during or after the show, yung mga team replay natin, no, marami tayong team replay, grabe. Yes. Pag shinare natin itong mga, yung ating live, papunta po sa iba't ibang mga GC, ang dami nating nakukuhang views, no? Kindly reach out to MMHC community or YMC alumni team, no, so that we can connect you to MMHC contact person kung meron po kayong mga gustong i-extend na tulong. Alright? Ayan. Siyempre, kinocongratulate din natin ang bagong ordinang mga deacons Yeah. natin sa Yay! community, sa ating family, Reverend Ralph and Reverend Sylvester. No? Congratulations. Sylvester. At naway Yeah. gabayan pa kayo lalo ng mahal na ina, no, sa inyong patuloy na pagmimisyon. And of course, no, Ayan. continuous prayer po para sa kanila, no. Yun yung kailangan po ng ating mga newly ordained deacons, no. So, Yes. and of course, sa ating mga kaparian din, no. Tulungan po natin sila through prayers. Through Alright. prayers. Yes, that's very important. Binabati din pala natin yung iba nating yung iba't ibang mga nanonood sa ibang pages, no, aside from this, from yung actual yung main, no, YMC alumni page, no, yung mga DYMC pages, MMHC pages, yung mga nanonood sa iba't ibang community, lalo na yung mga hindi na namin nabanggit kanina, out of the country, Taiwan, no, US, ayan, and yung mga iba pang communities na nabanggit kanina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kaya po ninyong i-share pa itong live stream natin ng Tagpuan, mas maganda po. At dahil dyan, no, meron po kaming disclaimer dito po sa ating Tagpuan. So the views and opinions expressed in this program are those of the hosts, the speakers, and the guests, and they do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Thank you. All right. And of course, no, yan, disclaimer natin yan, no, para lang, just to be on the safe side, no, especially we are sharing this sa maraming platform, no, and we are doing this live, no, so yes, I guess that disclaimer is appropriate for this show. And of course, no, we continue our mission this 4th year of Tagpuan. Grabe, no, 4 na taon na. And we are excited na mapalalim palalo ang ating pananampalataya sa mga SRs and topics ng ating mga guests, priests and brothers from MMHC, no? So now, ma-inspire palalo tayo sa mga kwento ng buhay ng ating mga YMC members, alumni, animators at sa bawat episodes. Kaya tutok lang kayo sa ating Tagpuan, walang bibitaw. Ayan, tama ka dyan, kuya, no? Kaya tayo may pa-disclaimer, no? Kasi baka mamaya meron kaming nasasabi, and then iniisip ng iba, no, na sinabi talaga yon or part yon ng message din ng community, no? So we are detaching at this point, no? Medyo nakadetach kami ng kaunti sa ating community, no? Kasi baka mamaya, no, mabash tayo ng ating mga netizens. Yan po, no? Ay, patuloy na tutugon sa misyon. Yan nga ang theme ng ating ika-4 na taon. Kasama kayo linggo-linggo, mga katagpuan. Every week, iba-ibang topics. Ang sure kaming aabangan ninyo. Weeks 1 to 3, alam na ninyo ito. Kung lagi kayo nanonood dito, ang acronym na YMC. MC.
Sa ating week 1, letter Y, youth in mission. No? Pinag-uusapan natin dito, ang mga ginagest natin dito, yung mga current members natin, no, sa YMC. And then week 2 naman, I am Marian devotion. So syempre, no, pinag-uusapan natin dito yung ating devotion sa mahal na ina. And week 3, syempre, hindi mawawala, no? Kapag may Mariology, may Christology. No? Letter C, Christ-centered community. Kaya YMC. Yes, and for sure, hindi mo makakalimutan ang Tatak YMC sa weeks 1 to 3. At sa week 4 naman, makipagkwentuhan at kulitan with our host, katulad namin, nila Kuya Mark, no? And the brothers for our fellowship night. Yan, may special invitation din kami para sa inyo. Yes, no? Ikaw, yan, ikaw mismo, no? May special invitation kami sa inyo. Baka naman baka naman gusto mo maging guest dito sa tagpuan, no? If you want, i-message mo lang ang YMC alumni page at yung brother in charge, no, sa inyong school or any YMC alumni team na kakilala mo, at hahanapan natin ng episode na swak para sa iyo. Ayan, kung na-inspire ka sa mga episode, no, na napanood mo at gusto mo rin mag-share ng inspiration mo, gusto mo rin makapag-inspire ng ibang tao, no, gusto mong i-share din yung YMC story mo, no, baka ito yung platform na makakatulong para sa iyo. Kaya naman, ituloy na natin ang ating kwentuhan. Tawagin na natin ang ating mga guests for tonight. Yan, no? Mga nagwagwapuhan nating mga guests. Oo, hindi papatalo talaga pag fellowship night eh. Oo, talagang puro guwapo ang naigay-guest. Tawagin natin yung ating gospel reading kanina, si Kuya Gab. Yan, Kuya Gab, pakilala ka muna. Good evening po. Good evening po sa inyo, mga nanonood, sa 11 viewers. Ako po si Aspirant Gab from the MMHC po, no? I'm taking second year po, no? For this year po. So, no, persevere po ang ipagpanalangin niyo po kami, no, as a seminarian. Maraming po salamat. Yan, persevere. At ipapanalangin or ipagdadasal ka talaga namin at kasama ng ating mga live viewers. Thank you, Kuya Gab. And of course, we also have Kuya Ben. Yes, hello. I am candidate Benedict, also of the Marian Missionaries of the Holy Cross. I am taking my first year in philosophy, my first year college sa SVD. And kung si Kuya Gab naman ay si David, ako naman si Goliath. Joke lang. Ayan, no, malalaman natin, no, baka maliit sila o matangkad yung isa, no, kung bakit David and Goliath. Bakit David and Goliath ito? Silang dalawa. Okay, so huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, no. Let's have Kuya Ben for his sharing with us tonight. Yes, thank you. Today our topic will be being a gift to the church and neighbors, especially since we're already in the Burr months, November. Around the corner is December na. So of course, when you think about gifts to the church, especially to the church and our neighbors, when it comes to Christmas, most people think of gifts naturally, especially mga youth natin sa YMC. Iniisip agad yung Christmas na ibibigay ni mommy and daddy for them, nakahintay under the Christmas tree, no? That's what they're waiting for. Yun yung inaabangan nila. But sometimes people tend to forget. It's very natural to forget that Christmas is about Christ. But we can still say that Christmas is about gifts and about Christ, because you can find the symbolism in the story of Jesus' birth. As we know that Christmas is about Jesus being born into the world. He's our Savior. He's finally been brought down by God in the form of a man. Jesus is the gift that God gave to us. When you think about Christmas, our gifts are usually prepared by our parents, our father and mother. Typically, we open them at either Christmas Eve or Christmas Day. Exactly when Jesus was born. Jesus is the gift to us by God. He symbolizes that gift. And as our parents, we have the Heavenly Father and the Blessed Mother Mary. It is family that unites us during Christmas. Family is what Christmas is about, the family that we are connected to in Jesus. Family gives us gifts during Christmas. And
because of that, Christmas is associated with the good times in the holiday season. Everyone is happy during Christmas. You don't find anyone in Christmas sad unless, of course, hiwalay sila sa family nila. That's one of the key things that when you think about Christmas, pag Pasko, gusto mo kasama mo yung pamilya mo. So yung mga OFWs, uwi sila para makasama nila yung pamilya nila. That's Filipino Christmas, no? It's a very Filipino thing for us to come together, especially mga extended family natin, mga tito, tita, usually mag-unite sa isang bahay. Kung sa US naman, yung Thanksgiving nila, which is being celebrated around this season, they will have the Thanksgiving dinner, no? Lahat sila magsasama sa isang table, tapos mag-share sila kung what they are grateful for the past year or for the next year, whatever. For us naman, that time is Christmas. Christmas is the time for family to come together, especially since it's about gift giving. And we see in the nativity, Jesus is our gift. Along with that, yung three magi, dumating din sa birth ni Jesus to give their gifts, to offer tribute to God. Because as well as Jesus being the gift, we have other people giving gifts to us. And we can relate that to our community as a church, the bride of Christ. No, we will always be in some form related to Christ by nature, either by family as our brother, to Heavenly Father, no, as our Father, our God, no, our Lord. We have to remember that this time of year is about Christ as a gift. So with that, we have to follow in Christ's example. Every chance we get, every time that we think about doing something, we must think, what would Jesus do? That was a very popular slogan back in 2016. What would Jesus do? We have to take Jesus' example in everything, because Jesus came here to show to us, how we should act in the day-to-day life, how we should be in order to go to heaven, kasama si Lord. No? The ultimate reward, the ultimate gift in the end, other than Jesus, is to be with Jesus. That is the gift that God offers to us. Nung bumaba si Jesus, binigyan tayo ng opportunity to be with God in heaven. That is the ultimate gift, no? It's parang the gift comes in stages. Kung God gives you a gift, it will never end, it's going to be eternal. God's gifts will always be satisfying. And if you think hindi ka ba satisfied sa gift na binigay ni Lord, then the gift is not done yet. He has not stopped giving you gifts. Especially since ngayon, we live in an age na tough times talaga, especially it's been more than a year when the war in Ukraine started. Tas ngayon may isa pa tayong war sa Israel. And then ngayon may tensions arising din here mismo sa West Philippines. We have to find something to help distract us from our tough times. And that can be Christmas. Christmas can be something that lightens your load. Christmas can be something na ginagamit mo as a coping mechanism or something to distract you para hindi mo na tingnan yung masama sa buhay or whatever is making you depressed, no? Christmas can be an escape from that. It's just a gift of escape. We can think about God, we can think about Christ, our family. It gives us parang a salvation. It connects to Jesus. Everything connects to Jesus in the end. Yung salvation of Jesus, He brings us away from the battles we have in our day-to-day lives. Jesus gives us an out, kumbaga. Jesus gives us a break, Everyone's looking for a break. And Christmas, yung mga student, may break din sila. Christmas break, usually half of December, wala silang pasok until New Year. A few days after New Year, balik na. Pero Christmas is the break that we take na. Jesus gives us a break from life. I would like to share to you a story na dati ko bang tinetreasure. Every Christmas, actually, I would remember this story, especially we're getting very excited for Christmas. So this will be a Christmas-related story, also based in history. So there was this thing, kung may mga nanonood na history buff, the Christmas truce of 1914. It was World War I. The first year, everyone is already tired of fighting, especially since yung dalawang bansa na naglalaban, magkatabi lang, no? So halos kapitbahay nyo lang yung kalaban nyo. Maybe you were going to fight someone na kilala mo sa kabilang bansa, baka binibisita mo pa in times of Christmas. But this Christmas, naglalabanan sila, they were fighting, and they had an agreement, no? Every night, tigil muna sila sa laban, pahinga. So it was a very quiet night at Christmas, especially since gusto nilang umuwi, gusto nila makapiling yung pamilya nila, ayaw nila yung battle na nangyayari, parang pagod na silang lahat. As people usually are, especially December, pagdating na December, mga deadline natin, mga
projects, sa schoolworks, or especially kung nagtatrabaho ka, you've been suffering for the whole year, gusto mo na magpahinga, hinihintay nyo yung Christmas break. So in 1914, the Christmas truce happened. At that very fateful night, I personally believe that the Holy Spirit descended upon the hearts of these soldiers. Because imagine, put yourself in this situation, you are a soldier in France. It's so cold, yung mud abot sa tuhod mo, tas doon ka natutulog sa hole in the ground, sa lupa lang, sobrang lamig, tas wala kang kasamang pamilya, yung mga kaibigan mo siguro namatay na during the war sa labanan, then tahimik lang, doon kayo nagpapahinga, tas narinig mo yung faint but very solemn singing sa other side, mga a few meters lang ang layo sa'yo, may narinig kang kumakanta, in a different language, pero na-recognize mo yung tone, you can recognize the melody, is singing Stille Nacht, Heilige Nacht, Silent Night, Holy Night. The enemy was singing a Christmas song. Very familiar. It brings you back to the time na bata ka, you were celebrating Christmas, and then you just hear the Christmas songs playing in the background kasama mo yung family mo. So while the enemy was singing this Christmas song, yung side mo, narinig nila, parang they gained the confidence, kumakanta din sila. Yung English naman, kasi mga British sila, tapos kalaban nila yung mga German, different race, different language, iba yun. So you hear the familiar music, you remember Christmas, so you can't help but sasali ka. So you sing the English Silent Night, and then they're singing in unison, it's this magical moment. But it doesn't stop there. The next morning, Christmas Day na, tumayo sa trench yung mga sundalo, tas yung side mo din, tumayo sila. You don't know what's going on. Nag-meet sila sa gitna ng battlefield. Tas the next thing you know, they're shaking hands, exchanging gifts, nagmimigay ng mga regalo. Tas may naglalaro ng mga football, yung sport nila doon. Tas parang all of a sudden, from this terrible moment, this dark moment, the light of Christmas shines upon us. The light of Christ reminds us that we are all a family within God. This is a true event. You can, if you want to fact check it, it happened. The Christmas truce of 1914. For the first time during that war, Christ shined upon these soldiers. He reminded us through the Holy Spirit. He filled their hearts with hope. And that day, the soldiers went home and realized that they're not so different. That day, there was a truce. There was no fighting. They laid down their weapons. Tas imbis putukan at sigawan, narinig nila yung Christmas songs, Silent Night, Holy Night, and other things that you do in Christmas, exchanging of gifts. Christmas is a time to be happy, to have harmony with the community, especially in the church and to our neighbor. Usually sa bahay ko, sa Cainta, pag Pasko, we don't stay inside the house. We go to church after yung misa. They put on display about the nativity. Pag uwi namin, everyone is outside the street celebrating Christmas together. Doon sila nagbubukas ng regalo sa mga kapiling ng mga kapitbahay nila or whatever. Tapos after ng kain, lalabas kami. Tapos may mga fireworks. Everyone is having a good time. Tapos yung mga ibang mayayaman doon namimigay ng gift for free. Tapos pag Christmas Day na feel mo talaga yung Pasko kasi yung mga bata sa labas naglalaro. Pinapakita yung mga gifts na nakuha nila sa iba pang bata. Usually, since uso yung pellet gun sa area namin, actually next to the church, madaming tindahan. Yun yung lumalabas pag Pasko. So yung mga bata, naglalakad lang ng street, may hawak na pellet gun. Parang hindi siya Pasko, pero it's very nostalgic to me. Pag may nakita akong may mga bata sa street, tapos hawak-hawak nila yung mga laruan nila. So that story reminds me, kahit isang semblance, kahit isang kanta, or anything that reminds you of Christmas automatically leads you to the point where you remember your family, especially since December is a time where tough times leave you. You find a distraction. For the soldiers in 1914, yung Christmas, yung out nila sa laban. For us, gifts happen through God because we are having tough battles. God knows when we are suffering. So He sends you the light. He reaches out His arm. Kailangan lang natin recognize when God is there to help us. Battles that we have, it does not have to be yung battle ng digmaan tulad ng 1914. Hindi natin kailangan na isa pang digmaan dito sa Pilipinas or any war at all. Dapat lahat yan itigil pagdating sa time ng Christmas kasi it's about unity. But God gives us an out pagdating ng battle na yung personal battles mo sa buhay. If that battle may be relationship problems with your faith or problems with your family, God will always give you a hand, especially pag Pasko. You need to remember that
Jesus came into the world to be our salvation. There's no other reason for Christ to be here. Hindi siya dito para ibigyan tayo ng despair. He doesn't come here to bring us false hope. No? He gives us the true hope of eternal life. And other than that, Jesus gives us joy. No? That's why I personally take the motto of the MMHC as my own personal motto, joy in the cross. No? Kahit may suffering or something na hindi mo na kaya, alamin lang natin sa dulo, andun yung na-promise ni Christ sa atin. He promised to save us from whatever it is that's happening. Pag hindi mo naman nakita yung light sa end of the tunnel, as they say, you're not nearing it yet. You're blinding yourself na hindi mo ina-accept na andun si Lord. But we should always be open to the idea, no? Let's never let the darkness of evil or despair blind us to the light of Christ. Kasi Christ will always be the light shining in our lives. Kahit no matter how much you try to blind yourself sa ilaw ni Cristo, He's always there waiting for you to turn around. No? So how do we relate that to our topic, being a gift to the church and others? So Jesus is the perfect gift to every Christian, not only Christians, but everyone in the world. Even if you don't believe in Christ, He's always reaching out to you, calling you back to Him. So Jesus is the perfect gift. He expresses his faithfulness to God and His love towards us, where His service and sacrifice sprouts. No? Yung pagdating ni Jesus dito, nakikita niya yung despair of the world. He comes to relieve us of it. Because of His faithfulness to God, His humble service and solicitude to God, He sacrifices. He gives His life to us out of love. So we must remember to keep faithful in our sacrifices and to serve the Lord. Because service to God is where all joy sprouts. Because when you love your neighbor, the greatest commandment, it reminds us to love our God and to love our neighbor. No? When you love your neighbor, nothing but love can sprout from that. The right love and the right time to express your love, the right way to express your love is the way Christ would have wanted you to love another person. Christ's faithfulness to God can be kindled in your heart too. You can express your faithfulness to God by loving your neighbor, by being in the church, serving our God in the church, expressing your love to Him. You can also use that to express your love to our neighbor. Especially kaming mga seminarians, pag kami nagsaserve sa misa, feel namin yung presence ni God na we feel whenever nagsaserve kami, parang may purpose talaga kami sa simbahan. We are serving these people na malakas yung faith kay Lord. We are serving them, helping them attend Mass, being the key component in every Mass. We get nothing but joy from serving. Especially pagdating ng Pasko, coming na yung simbang gabi na. Everyone finds the urge to go to church, especially kung throughout the year hindi sila nagsisimba. Simbang gabi, that's when gusto na nila magsimba, especially for us Filipinos. Kahit overseas, may naghahanap silang ng Filipino community para magsimbang gabi, para lang ma-feel nila yung feeling of Christmas kahit wala sila sa Pilipinas. They can have a Filipino Christmas pa din. So by being faithful to God, you can express your love. Just simply going to church, showing your love to God. You can also show your love to your neighbor. When in humble service, that's where your love sprouts. Kung nagsiserve ka tapos walang love, hindi yun, it doesn't give you a satisfying feeling, kumbaga. You will never find your satisfying feeling if you don't put all of your heart into it without the help of Christ. You have to believe in Christ, ask Him to help you, and with 100% of your love, you will get satisfied just by helping someone serving the church. That is how we become a gift. You must make sacrifices as Christ has. Sabi nga ni Mother Teresa, God doesn't require that we succeed. He only requires that we try. So si God na bahala. Basta nag-effort ka, yung 100% mo, lahat ng pag-ibig mo, binigay mo para sa tao na to, or for the church, or for the community, to your neighbor, God will see that you're trying. He sees that you struggle. In your times of trouble, in your own personal battles, God will be your salvation. God will be the shining light in your life. You will always be the light at the end of the tunnel. Na. God will never leave you, because it is at Christmas we are reminded that God came into our lives. Hindi niya tayo iniwan sa dilim. That is how we remember Christ. Christ is the gift that shows us we must make sacrifices because of our love, because of our faithfulness. Christ will always be the guide kung paano tayo magiging gift to the church and to the community. Amen. That is basically the essence of Christmas for me. Thank you. Grabe.
Kuya Mike, no? Grabe naman yung naging sharing ni Kuya Ben. I think it was parang hindi lang candidate yung nagsasalita. Don't you think, no? Parang totoong brother na talaga siya, no? O, parang ganyan din ako nung candidate ako eh. Nag-candidate din ako sa Marian Missionaries of the Holy Cross, no? Oh, napakaganda ng naging sharing ni Kuya Ben, no? Being a gift to the church and to our neighbors. So, syempre, we have to acknowledge first the fact that Jesus is the very first gift, no, that God gave us during Christmas. So, when we celebrate Christmas, hindi dapat iba-ibang regalo yung nasa isip natin, no? Of course, hindi mawawala na mag-iisip tayo noon. Pero sana yung pinakaunang regalo na maisip natin ay si Jesus. Ayan, no? So, medyo nawawala lang si Kuya Mike, pero babalik lang din yan, no? So, Jesus, no? Again, no? Jesus is the gift sa ang regalo, no? Na dapat hinahanap natin. Yes, sige, Kuya Mike. Ayan, sorry kuya, no, medyo yung internet natin dito hindi nakikisama, pero napakaganda, no. I agree with you, no, when you mention about the delivery ni candidate Benedict, no. Parang sabi ko nga, first year lang ba talaga to? Alam mo yun, yung level na parang pag nag-share parang pwede nang humawak ng isang malaking eskwelahan, no? To handle, no, when it comes to the sharing. But I agree, no, that ang ganda lang kasi, no, ang gandang pakinggan kasi the topic is really close to our hearts, no? This topic is hindi lang kwentong Kristiyano for me to say, hindi lang to kwentong Kristiyano, it's kwentong buhay ng bawat Pilipino. If we can just relate it to the families, no? Kasi marami akong friends, no? I have a lot of friends sa paligid na sabi ko, hindi naman sila Katoliko pero they are looking forward for Christmas. No? Yes, Kuya, no? Talagang Ang kagandahan doon is the same level, no, of excitement. 'Di ba? yes, tama Kuya, Go no? ahead, Kuya Mark. Kapag talaga nagpapasko, no? Holiday talaga to ng lahat. Kahit anong relihiyon mo man, no, lahat tayo talaga sineselebrate. Although nakakalungkot dahil siyempre sinesecularize ng mundo yung ipinagdiriwang natin. Kaya for example, no, sa mga mall na mapupuntahan ninyo, no, hindi nila nilalagay na Merry Christmas, ang nilalagay na lang nila ay Happy Holidays, no, na parang regular holiday lang siya, gaya ng ibang holiday na meron tayo sa kalendaryo, no? So it diminishes the festivity that we should give or that we should honor the celebration, no, the solemnity. So yun lang yung nakakalungkot, no? Na sana, again, no, gaya ng shinare ni Kuya Ben, sana, no, ay maalala natin, no, what is the reason for the season, no? Ano ba yung rason kung bakit natin ipinagdiriwang itong panahon na ito, no? At syempre, yung rason nun ay dahil kay Kristo. So hindi natin pwedeng alisin si Kristo sa picture, no? Hindi natin pwedeng sabihin lang yung Happy Holidays. No? It removes Jesus from the celebration. So hindi dapat ganon ang mangyari. No? Para sa lahat, sana panatilihin natin, no? Manindigan tayo para dun sa rason no, kung bakit natin ito sineselebrate. Ayan. Okay, so siguro bago natin tawagin si hindi, sige, tawagin na muna natin siya, no, for some reactions bago tayo magtanong ng mga malulupit nating tanong, no, sa kanilang dalawa. Malulupit na tanong, hindi, sige. Okay, Kuya Gab, any reaction? What can you say about Kuya Ben's sharing for tonight? Hello po, good evening po. Dumugo po ilong ko dito. So, ayun po, napakaganda po ng mga na-share, no, ni Kuya Benedict about sa Christmas, no, about kay Jesus, no.
he is the gift is sent, no, na nanggaling sa kaitaasan na ibinaba dito upang magbigay ng kapayapaan, no? Siya ang simbolo ng kapayapaan, no? Kaya every time sa Christmas talaga nakikita natin yung payapang buhay ng mga tao, payapang kasama yung mga pamilya nila. Kaya every time na nakikita natin sila na nagsasuffer sa kanilang mga problem, no? Nandiyan si Christ, magbibigay sa kanila ng peace. Peaceful life, peaceful mind. Yan, nandiyan si Christ na tutulong at gagabay sa atin, no? Kaya every time na Christmas, no, hindi lang dapat tayo nagre-refer sa mga material na bagay, no? Hindi dapat natin iniisip yung mga uy pera yung kailangan natin. Kasi Christmas Pasko. No? Kailangan natin si Jesus. Si Jesus yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya yung sinabi naman yung kinuwento ni Kuya Ben na kanina na about sa Christmas truce, no, nagbigay ng kapayapaan to, no, na itigil yung war, no. Ito ay magiging mare-recognize natin bilang isang milagro, no. Bilang isang milagro na ibinigay sa atin ni Jesus. Ayun po. Ayan, no? Tama, no? Isa sa mga binanggit ni Kuya Ben nga, no? Yung history, no? Nag-history lesson pa si Kuya Ben sa atin, no? Yung truce na binabanggit, yung Christmas truce na binabanggit niya, no? So, ganun din, tama naman, no? Na nakikita rin natin yun paminsan-minsan sa iba't ibang pamilya, sa iba't ibang community, pamayanan, no? Na meron tayo. Na kapag nagpapasko, medyo mabait yung mga tao. Nagiging mas mabait yung mga tao. Siguro isa sa mga dahilan baka syempre yung pinagbabaitan ko or yung nagiging mabait ako, baka bigyan ako ng something kapag Pasko, no? Kaya nagiging mabait ako sa kanya. Pero again, no, sana mas malalim pa doon yung rason, no? Talagang nababago tayo, nagkakaroon ng conversion kapag dumarating ang Pasko, no? So itinitigil natin yung mga away na meron tayo kapag dumarating yung panahon ng Kapaskuhan. Sabi nga ni Kuya JQ, no, itigil din yung makapakikipaglaban sa taong hindi ka naman mahal, no? So humuhugot si Kuya JQ. Ganun din, no? Hindi lang yung mga digmaan daw yung dapat itigil, dapat din daw itinitigil, yung pakikipaglaban sa mga taong hindi ka naman mahal, no? Ayan, ano pa? Sige, mukhang alive na alive yung ating mga viewers, no? Sa ating chat box, mukhang may binubudol si Kuya JQ na mag-guest sa atin. Oo, meron. Na-miss daw kasi mag-guest Kuya Mark. Ayan, sige, dahil na-miss mo, naka-line up ka na agad dahil dyan. Naka-line up na tuloy. Tawag, may bigla na lang tatawag sa'yo, Kuya Kenneth, kahulugan. Okay, sige. Dahil dyan, yan, no, para mas mapagnilayan at mapag-usapan pa natin yung ibinahagi ni Kuya Ben at ni Kuya Gab, no? Meron tayong mga ilang katanungan para sa kanila. Ito ay galing mula sa ating mga netizens. Ayan. Nasaan na yun? Ayan, no? So, i-share kanina, no, ibinahagi kanina ni Kuya Ben na yung kung ano yung talagang remarkable na regalo, no, ng Diyos sa simbahan, no? And of course, it's Christ, no? Si Kristo, si Jesus. Tayo naman, Kuya Ben, may nagpapatanong lang, no? How can we become a gift to others, to our neighbors, to the church, to our family, in concrete ways? In concrete ways. So, kung concrete ba, like, example, so I can give you that na because being a gift requires yung pagiging gift sa ibang tao, parang serbisyo din siya, requires sacrifice, no? Pag nagsasacrifice ka, ibig sabihin nag-e-effort ka for that person or for the church or for the community, na pag nagbibigay ka ng sacrifice, it shows your love. So for example, let's say someone, baka may depression yung person na to, so they mean a lot to you, you want to help them, you want to be a gift to them. Siyempre, alamin mo yung sitwasyon nila. Hindi ka lang pwede bigay ng bigay na wala kang alam.
Pag nagbibigay ka ng regalo, pag Pasko, dapat alam mo yung gusto ng tao, alam mo kung makakatulong to, alam mo kung yung gift na to magandang madudulot, hindi ka makaka-offend or whatsoever. Dapat alam mo yung person. So, when you know the person, may love na doon. It's part of having love for them. No? Second, dapat you have to take in their situation, then you have to understand, you have to have empathy. So all of that is part of love. Basta mahalin mo yung service mo, what you love about this person or what you want to be a gift to this person, you have to exert love into it. And exerting love comes with the sacrifice. No? Pag mahal mo yung tao, ibibigay mo yung lahat para sa kanya. Ibibigay mo yung effort mo. Magsasacrifice ka for that person. So, it all starts from love. Kung mahal mo talaga yung tao, lahat ibibigay mo. Yung sacrifice, yung pagsaservisyo mo. Pag nakita mo yung situation nila or what they're facing, alamin mo, you will put effort into it. So, it all stems from love. Kung may nakita, let's go back to the person with depression, to help them. Once you know their situation, you know how their personality is, how they respond to the things. For example, nabigyan mo na siya ng gift before, pero it comes off as insensitive kasi wala ka pa masyadong alam. So you get to learn the person, spend time with them, no? Show your love for that person. Then you can find a way to be a real gift to them. Parang yung si Cristo po, when God gave us Christ, He knew our problem kasi when you go back to church, to our faith's history, no? Yung ginagawa ni God dati, nagsisend siya ng prophet. Kahit ilang prophet isend niya, bumabalik pa din sa kasalanan yung mga Hudyo, yung mga Israelite. So he realized he needed a radical change. No? Jesus is the new change. Dinala niya si Jesus para ma-solve talaga yung problem. Kasi alam ni Lord yung problem, alam niya yung way na paano maayos. Alam niya yung tamang time na ipadala si Jesus. He exerted effort and sacrifice through His Son. In that same way, pag sinundan natin yung tinuro ni Jesus, we have to exert effort sa service natin to show love because everything sprouts from our love. Pag minahal natin yung neighbor natin, we are doing the work of Christ. So in a concrete way, all you need to remember is love. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Just remember that your love is what is forcing you through this. Your love is what is aiding you sa buhay. Kung walang love yung buhay mo, mahirap mag-sacrifice, mahirap maging gift. So if you really want to be a gift should be made with love, with thought. So you should be the love that you want to show to other people. It all stems from love. Yan lang po. Ayan na, no? Grabe yung yung emphasis doon sa love, Kuya Mark, no? So Kuya JQ, no, ang labanan ng puso at ang digmaan talaga naman, no? Basta usaping pag-ibig, no? Diyan talaga tayo Sabi nga that's one of the ultimate things, no, in this world, no? Sa pag-ibig lahat nag-ugat. Existence, salvation, until yung ating pag-uwi, no, sa heaven in the future, no? Lahat 'yan sabi nga ni Brother Benedict, no, lahat 'yan nakaugat sa love, no? So I really agree, no, to what Kuya Benedict said, no, about the love, no. Syempre ultimate is Christ, 'di ba? Kaya nga siya ibinaba, no, because of that love from God. All right. Kuya, pwede bang meron lang akong gustong question na ibabato naman po kay Kuya Gab, no? Kuya Gab, you mentioned a while ago about material things, 'di ba? So parang Yes po. Christmas, let's not focus on the material things and whatnot, no? Meron lang pong question, no? If you're going to be the messenger as Gabriel daw po, no? Kasi yun daw po yung pangalan mo. Yes po. If you're going to be the messenger of God, no, to tell everybody that this year we can celebrate Christmas the different way without material things. Ano po yung gusto nating bigyan ng focus ng mga tao this time? Yes, for question po, kaya we should focus po, no, sa love, no? Love is more important than thing, no? Than any materials, no? Napaka-importante po ng pagmamahal, no? Kung maipapakita po natin ito sa ating mga kaibigan, no? Kahit wala tayong mga material na bagay, kahit hindi tayo nakaka-receive, pero meron tayong pagmamahal, no? Meron tayong mga kaibigan, no, na pagdadamayan natin ng ating pagmamahal. So kahit
kahit na tayo nagkakaroon ng problema, no? Mga problems na kinakaharap na diyan yung mga kaibigan natin, yung mga relatives natin, yung kahit yung family natin, no, na magko-comfort sa atin. So, hindi na po natin kailangan ng mga material na bagay, no? Yung mga bagay na magbibigay sa atin ng parang ano po ba to? Parang magbibigay po sa atin ng kaligayahan ng ano po, kaligayahan na magbibigay sa atin ng um, ano po ba to? Pero more important po talaga dito is yung pagmamahal, no? Na kasi kahit wala ka namang material na natatanggap, no? Hindi natin kailangan i-question, no? Lord, hindi po ako nakatanggap ng gantong biyaya, no? Hindi po ako nakatanggap ng gantong gift, no? From you, no? Hindi natin kailangan gawin yung ganung mga bagay, no? Hindi kailangan natin gawing i-question lahat para kay God, no? Pero meron tayong pagmamahal, no? Ito yung pinaka magandang ipakita, no? Na as a faithful servant, no? Kailangan natin ipakita ito by doing some actions, no? Ipinapakita natin ito sa ating mga kapwa, sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan. Kailangan po. Alright, thank you, Kuya Gab, no? Grabe, iba rin talaga, no? Yung usaping about the love, no? Actually, nararamdaman ko lumi-level up, Kuya Mark, no? With the discussion, lumi-level up into the ultimate love, no? The agape, no? Doon ako na doon ako napupunta sa based doon sa ating discussion and what Kuya Benedict and Kuya Gab shared about, no? It's not the materials, no? Pagdating sa Diyos, it's all about the love. So doon talaga papunta, gearing towards agape, no? The ultimate version or the ultimate level of love, no, Kuya? Unconditional love nga, no? Yes. Ika nga, agape. Ayan, no? Napakaganda ng mga sharing. Punta naman ako sa other side ng pinag-uusapan natin because we're talking about being a gift to the church and to our neighbors, and we say, we have continually said that it's a bit easier to be a gift to others during Christmas, no? Especially during this season of giving, ika nga, no? But of course, there will be some instances wherein we'll have difficulties being a gift to others, no? So paano yung iba, no? Paano yung iba na feeling nila hindi nararapat bigyan ng regalo itong taong to, no? Ano yung sa tingin ninyo dapat nilang baguhin in their disposition? Ano yung gagawin? Ano yung pwedeng gawin ng isang tao na sa tingin nila yung merong mindset na ay, itong taong to hindi naman to karapat-dapat na bigyan ng regalo, no? Or hindi naman siya karapat-dapat na maging mabuti ako sa kanya. So ano bang pwede nating gawin kapag nagkakaroon tayo ng ganong mindset? Sige, kahit sino sa inyong dalawa ang gustong mauna. Okay, nagparaya. Kaya lang parang hindi ka namin naririnig, Kuya Ben. I will try to Ayan. answer the question. It's a very difficult kasi yung question na yun, no? Kasi parang dilemma na din siya. So, iniisip mong hindi karapat-dapat yung tao na bigyan ko ng gift, no? Parang you see them lesser in a way, parang mas mababa sila in some way, no? Deserving sila ng gift. I'll show you a story, no? Yung story na to, it reminds us na pati yung mga seminarista, tao din, no? So, a few days ago, asa misa ako, I was seated sa may likod. Tapos may nakita akong dalawang tao na estudyante. Tapos doon pa sila nagpi-PDA sa simbahan. Tapos parang irritate lang ako konti. Tapos sabi ko, okay, baka hindi sila masyado religious. Kasi ano nga lang to, misa for students. Tapos the whole time, nakaupo lang sila. Tapos naisip ko,
Grabe naman to, they call themselves Catholic or pumasok sila sa simbahan tapos di sila tatayo for the whole time kahit gospel or whatever, di mag-communion. Tapos in that moment, I realized, hala, I'm judging this person. Parang hindi ako makasalanan. So why should I judge them? How should I think of them lesser kung ako din naman may nagawang masama sa buhay ko? So I should not think that yung person na to hindi deserving of a gift or hindi deserving of my love. Kasi kung inisip ko yan, how else would God think na paano kung ako, baka mas makasalanan pa ako sa tao na to? Hindi din ba ako deserving ng pag-ibig ni Lord? That's not true. Lahat naman tayo anak ng Diyos. No? We are all the same. God calls all of us to be good. So I shouldn't think na this person doesn't deserve a gift or doesn't deserve me na maging gift for this person. Maling thinking pa yun. Hindi siya Catholic na thinking na parang iniisip niya na mas mababa siya sa'yo, does not deserve or mas makasalanan siya sa'yo or whatever. We are all the same na. The point of Jesus in our lives is none of us are worthy of God's love. But God keeps on giving and giving kasi mahal niya tayo. In that way, we should also be giving and giving unconditionally, unconditional love for everyone. Walang dahilan na hindi mo mahalin yung kapwa mong tao kasi lahat naman kayo ginawa ng Diyos na may pag-ibig sa puso. Dapat nagmamahalan tayong lahat. I very like that analysis, that reflection on the question with regards to paano kung hindi naman niya deserve. No, it stems from our thinking that we are above someone else. Napakaganda, no? Kasi hindi mo naman maiisip na hindi niya deserve yung isang regalo, yung pagiging mabuti mo if you see that person eye to eye. No, magkakaroon lang tayo ng ganong klaseng mindset if we see another person below us. Thank you for sharing that, Kuya Ben. Baka may dadagdag pa si Kuya Gab. Yes po. So I'm also referring to the gospel po, no, nung according to Matthew po, nung Sunday po, no, nung nakaraang linggo po, no, na we are privileged to be entrusted with talents po, no, and resources and opportunities to work towards God purposes in the world, no. So kailangan nating maipakita rin sa ating mga kapwa, no, na at maipakita rin natin sa ating Diyos na tayo ay deserving na makatanggap ng mga ganitong bagay, makatanggap tayo ng mga regalo, no? Kailangan nating maipakita, no? Hindi lang dapat natin ginagawa sa salita ang lahat ng ating mga hiniling, bagkus ay ginagawa rin natin to, no? Doing actions, no? Kailangan rin natin ma-prove na we are deserving na makatanggap tayo ng ganitong gift, makatanggap tayo ng mga mga love, no? Makatanggap tayo ng love, no? Kasi kung ginagawa rin natin ng minamasama natin lahat ng bagay, no? Hindi tayo makakatanggap ng mga bagay na ganito, no? Kaya nga sabi nga ni God, no? Sabi ni Lord, no? He grant the talents, no, sa kanyang mga disciples, no. Nag-grant po siya, no, kahit may 5 talents, ganun po, 4 talents, no, hanggang sa pababa, no. Nakikita niya po kasi na itong taong to ay deserve na makatanggap ng gantong bagay. So kailangan din natin, no, as a servant or as a faithful religious, no, person, na kailangan din natin maipakita sa ating Diyos na we are deserving na makatanggap ng mga blessings and grace from Him po. Thank you po. Ayan, thank you very much sa Kuya Gab, no? Maganda rin yung kanyang sagot, no, na about being not good about other people. So again, no, it stems from our idea, our ideologies, our beliefs that we are different from other people, or we do not see other people eye to eye, no? Kaya nagkakaroon tayo ng ganong klaseng mindset, no? Nagkakaroon tayo ng ganong klaseng belief towards other people. Na sana, no, based from what you have shared, from what the both of you have shared,
ay magbago, no? Magbago at para hindi na natin siya hindi na natin siya ipagpatuloy, hindi na natin siya makagawian pa, no? Lalo na tuwing darating ang itong panahon, no, ng Kapaskuhan or kahit na anong panahon, kahit na anong season na mayroon na tayo. Kuya Mike, meron ka bang Alright. gusto pang itanong? Yeah, actually more on i-connect ko lang yung dalawang sagot nila about the question that was given na paano kung hindi deserving, no? So ang nakikita ko dito, Kuya Mark, is ang kagandahan sa part na yung pareho nilang binanggit is yes, we have differences, no? Ang tao may differences, hindi naman tayo pare-pareho talaga, no? But boiling down to kung saan ba tayo nagmula, no? I think that's one way of connecting everything, no? If we believe that we came from God and God is love, God is the one who sent Jesus to save us as a sign of love, no? As also as a gift to humanity, no? Siguro kung yun yung magiging perspective ng bawat isa towards others, that we all came from God, I guess everything will be okay and everything will be accepted, no? Mas magiging maayos, no? That's the reason, I think that's one of the essence of Christmas, to remind us that everyone came from one thing, or came from one entity, came from one love that is existing, which is God. So yun lang, Kuya. Ayan, thank you, Kuya Mike, no? Maganda nga rin, no? Actually, kagagaling ko lang din sa retreat. Nagkaroon kami ng faculty retreat nitong 22 to 24, no? Wednesday to Friday. At sariwang-sariwa pa sa akin, may relate kasi ako doon sa pinag-uusapan natin about being a gift to others, no? So sinabi kasi yung isa sa mga key takeaways ko doon sa retreat namin ay when you cannot see Christ in others, kung hindi mo makita si Kristo sa iba, allow others to see and feel Christ in you, no? Hayaan mo maramdaman, makita nila si Kristo sa iyo. Ganun din sa pagiging regalo, no? Kung hindi ka man makatanggap ng regalo mula sa ibang tao, sana ikaw maging regalo sa iba, no? So, wag tayong palaging hingi ng hingi, tanggap ng regalo without the intent of giving to other people, no? So, kailangan Ayan, meron pa ba tayong meron ba tayong questions mula sa mga meron ako nakitang magandang comment sa ating comment section. Go ahead, Sabi Kuya. Kuya Kenneth Kahulugan, no? True love requires sacrifice because love is all about sacrifice. Sabi nga, love is not just a feeling. Yes, I agree. It's not just a feeling, no? It's commitment and above all, a sacrifice, no? So yes, no, I actually teach this in some of my classes in senior high, no? Love is not just an emotion, it's also thought, it's also part of our thoughts and our actions. Kaya nga kapag nagmamahal tayo, nararamdaman mong mahal mo yung isang tao, lagi mo siyang iniisip, at lahat ng ginagawa mo, no, patungkol dun sa taong yan, nagpapakitang mahal mo siya. So all three of these aspects should present in order for us to call something love, no? At lahat 'yon nakita natin sa Panginoon, no? Sa pagbibigay ng Panginoon ng regalo ng buhay niya para sa atin, no? So naramdaman natin yung pagmamahal niya, yung presensya niya, no? Alam nating iniisip tayo ng Diyos, gaya ng isinare ni Kuya Ben sa pagpapadala ng mga propeta niya. Kahit na makasalanan yung mga bayan, yung bayan ng Israel, no? Hindi siya nagkulang, hindi siya bumitaw, no, na akayin pa rin sila pabalik, no? So actions and feeling and thoughts, no? For example, meron akong kakilala, no, nararamdaman ng ibang mga tao yung pagmamahal niya sa panlilibre niya, for example. Ay, oo. Oo, Parang ako kilala ko rin yung Kuya Mark.
meron tayong ibang mga kaibigan na ganoon, no? Yung talagang mararamdaman mo through their actions na mahal ka nila, iniisip ka nila. Kapag inaaya ka nilang kumain sa Malaking labas, bagay, oo. aayain ka nilang mag-ramen, no? Sa iba't ibang kung saan man magkakape kayo, no? Sa Tagaytay. So, yung mga ganong pangyayari, yung mga ganong instances, it really shows love. No? At sana nare-reciprocate din ng iba, no? Kasi baka mamaya hindi naman nare-reciprocate yung pagmamahal na yon, no? Sabi nga ni Kuya Kian, no gift can appeal to a haughty heart, no? To an arrogant man, to a haughty man pala, no? To an arrogant man. Kung arrogante ka, kung feeling mo dapat deserve mo ang lahat ng bagay, no? So baka minsan, no, parang hindi ka pa nga binibiyayaan ng Diyos sa mga ganong klase ng mindset. And sabi ni Althea Maris Pomada, we are made in the image and likeness of Christ, which makes us a gift or present to other people. Yan, napakaganda ng mga reflections natin. Sabi ni Tita Remy, no, I just remembered JQ loves ramen, no? Ayan. Pero hindi ko po sinasabing si Kuya JQ yun, no? Nag-coincidence lang siguro. Mahilig po, no? Mahilig talaga sa ramen si Kuya JQ. Yan. Wow, no? Kasi hindi lang naman ramen, actually. Hindi lang naman ramen, Kuya Mark, di ba? Tama. Si Kuya JQ, mahilig din yan sa coffee. Kape, tama. Di ba? Oo. Mga milk tea, di ba? Oo, Tsaka milk pag mahilig magyaya. So parang siguro kaya na-i-relate ni Tita Remy, no? Mahilig din kasi magyaya si Kuya JQ. Tama. Kaya No? na-i-relate. Kaya nga hashtag Bekenemen. Dahil panahon na ng Kapaskuhan, no? Bekenemen. Ayan, no? Sabi pa ni Kuya Kenneth Kahulugan, no? Because action speaks louder than words. Ayan, nawala. Yung presensya pa lang natin sa mga taong malapit sa atin is already a gift from them. Lalo na ngayon, na need nila ng mga taong kasama o makikinig sa kanila. Yes, that's one of the greatest gifts that we can give to other people, our presence. No? Kahit hindi ka magbigay, kahit hindi ka magbigay ng kahit ano minsan, no? Mas dumadami yung tao na ang love language ay quality time. Yan, no? Yung presence lang natin na naandun tayo sa tabi nila, no? Maganda na 'yon. Pero okay din naman kung malilibre sila ng ng pagkain, no? Okay lang din naman 'yon. Kasi nandoon ka pa rin naman, present ka pa rin naman, no? Tapos dinadagdagan mo pa ng iba pang love language yung pagmamahal na ipinapakita mo sa kanila. 'Di ba? Minsan kasi Kuya yung presence, no, kailangan talaga may invitation. Oo. Sometimes, Syempre, no, most of the time kasi you can't be present, no, for someone na hindi ka na-invite. Tama. So yun lang naman, no? I actually subscribe to that. Yung ibang mga kaibigan ko nung college at kahit ngayon, no, yung mga kasama ko sa trabaho and somewhere else, no. Kapag sinasabi nila, uy, tulungan mo naman si ganito, no? Para may problema siya, ganyan. And ang sinasabi ko, simulat sa pool pa lang ay, kailangan muna niyang matutong humingi ng tulong, no? Kailangan muna niyang magkaroon ng acceptance na may problema siya at willing siyang humingi ng tulong. Kasi, although meron naman din iba, no, na willing humingi ng tulong. So, yun lang yung aking doon lang ako nagsusubscribe sa belief na yon, no, na hindi ako basta-basta nagbibigay ng tulong kung hindi naman hinihingi, no. So you have to ask for it, no, you have to ask for it in order for it to come to you, no. Yan, napakaganda ng mga pinag-uusapan natin, no. So we are talking about love, no, and one aspect of love as well is being connected to another. Siyempre, hindi mo naman may express yung pagmamahal mo sa isang tao kung hindi kayo magiging connected, di ba? Dapat at dahil konektado. Dapat konektado. So dumadami na yung mga connected at yung mga nare-reconnect sa ating YMC community, gayon din sa ating MMHC family. At patuloy tayong magko-connect sa bawat isa sa mga platforms gaya nitong tagpuan na ginagawa natin tuwing Sabado ng gabi. Saan pa ba tayo pwedeng mag-connect? Let's all watch this.
Ayan. Kaya wag po kayong mawawala tuwing Sabado ng gabi, kada 7:00 ng gabi, no? Para sa mga masugid nating nanunubaybay, no? Manonood dito sa ating tagpuan. Nagbago po tayo ng time slot, no? 7 PM na po tayo mula sa ating dating 8 PM. No? At syempre, meron pa rin tayong replay. Right after each episode, pwede nyo pa rin balik-balikan na yung ating mga tagpuan episodes. No? Sa ating team replay, yung mga manonood nitong episode na ito, replay, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali po sa inyong lahat. Alright. Yan, so let's also connect sa ating quarterly issue ng ating digital magazine, Kuya Mark. No? So, promote din natin ang ating magazine, which is Matters Payee, na available ang digital copies ng ating latest issue and past issues, all, of course, no, sa ating YMC alumni page. So we would like to also invite you to be content contributors, no? So yung mga meron pong kwento na gusto pong i-share, no? We are also inviting everyone to join, no? Kung sa palagay mo hindi mo talent yung magsulat, of course, don't worry, no? Meron tayong Matters Payee staff na ready tumulong po sa inyo, no? So we have a team of editors who can help you out to furnish or your write-ups, no? Mga kwentong nakaka-inspire, miracle story at kwentong YMC, of course, no? Isulat mo yan at i-share sa ating Matters Payee team at aantayin namin yan. Ayan, no? Kagaya ng siyempre, ini-invite na rin namin siyempre itong dalawa nating brothers na guests, no? Kung gusto nilang mag-contribute sa ating Matters Payee, mukha namang talagang inspired sila ng ating Holy Spirit, no? Gaya ng kanilang mga na-share for tonight. Siyempre, mag-connect din tayo at mag-subscribe sa official YouTube channels ng ating YMC alumni and MMHC YMC official. And of course, ang ating YMC merchandise. No? Para nabalitaan ko, wala na atang hoodie. No? Iko-confirm yan ni Kuya JQ sa ating comment section. No? Pero alam ko, nabalitaan ko parang hindi na available yung ating hoodie. Pero abangan ninyo yung ating bagong YMC t-shirt. No, ayan, wala na tayong hoodie para dun sa mga naghahanap. Pasensya na po, no? Wala na po tayong binebentang hoodie. Pero abangan po ninyo yung ating YMC t-shirt, no? Soon na po yang available. All right, and also, syempre, no, we also would like to invite you, ikaw at ang iyong pamilya, no, or yung mga batchmate nyo to volunteer for our Rosary Thursday. No, every 8 PM po yan. So just send us a message if you're interested. So it's an open invitation, no? Ako kasi dito ako nag-umpisa, no? Sabi Rosary lang, no? Tapos magulat ka, nag-host ka na. Same, So, pareho tayo. it's an open invitation to everyone. Nagulat na lang talaga ako, maglilid daw ako ng Rosary. Pagkatapos ng Rosary, kasama na ako sa isang GC. Host na pala ako. Oh, grabe po, grabe po talaga ang budulan. Talaga dito. Tayo na nakuha. Nabudol, oo. Sa ganung pamamaraan. I agree, Kuya. Sa mga paano lang. Pero syempre, no, yes, we invite you, no, baka lalo na sa ating mga alumni, no, kung nami-miss na ninyo, hindi kayo masyadong feeling ninyo, parang hindi na kayo masyadong nakakapag-rosaryo dahil maraming ginagawa, tatrabaho, or nasa college. Yan, no? So, this might be one great avenue for you, no, to pray the rosary once again with, of course, our YMC family, no? Yan. So yes, sabi ni Tita Remy, no, subukan daw yung pho ramen para kay Kuya JQ. Yes, Tita Remy, gusto rin natin masubukan yan. Gusto rin po namin masubukan, Tita Remy. Yes, oo, no. Kaya sana kapag susubukan na ni Kuya JQ yan, masubukan din namin, no? Yan, because again, no, that's one form of love. Hintay lang naman tayo, Kuya Mark, ng invite. Yes, no. At sana available na tayo, no, ng mga panahong na 'yon. Okay, sinasabi po ng ating floor director na mag-Q&A na raw tayo po. Ng connect. Yeah. Nagagalit na po siya at masyado raw siyang idinidikdik ngayong gabi. Wala kasi si Ate Jelay, no? Kaya sorry ka. Okay, so balik tayo sa ating kwentuhan na ayan, no, ito ay galing, isa pang tanong, ito ay galing din sa ating mga netizens, no?
Ayan, kanina kasi binabanggit natin yung paano in general, no? In general kasi yung binanggit natin na paano tayo nagiging or kung paano ba magiging regalo tayo sa ibang tao sa simbahan, and sinabi ni Kuya Ben yung and ni Kuya Gab, magmahal, no? Through love and through sacrifice. And then pinag-usapan din natin yung paano ba nagiging mahirap pa, no? Paano ba nagiging mahirap or ano yung mga dahilan kung bakit nagiging mahirap na maging regalo tayo sa iba, no? So, para naman sa inyo, no, as seminarians, so how do you become a gift to other people? So, yun yung una. And then, follow up doon ay meron bang mga instances personally, no, na feeling nyo dahil meron kayong kakulangan, meron kayong weaknesses, parang feeling ninyo hindi nyo kayang maging regalo sa ibang tao. And because of these weaknesses, dahil doon sa mga weaknesses, hindi kayo nagiging regalo sa ibang tao, ano nyo hinahandle yon kapag gano'n? So, ayan po, sa string ko po, no, nakikita ko po yung aking sarili bilang isang seminarista, no, na isang regalo, no, para sa aking pamilya, no, regalo ko sa kanila, no. Nabibigay ko kasi sa kanila yung na-offer ko yung prayer, no, through prayer, no. Kahit wala man akong material na bagay na maibigay sa kanila, no, kahit sa aking mga kaibigan, no, nabibigay ko sa kanila yung panalangin, no. Pero yung panalangin nito ay makakatulong sa kanila, no, makakatulong dahil I'm asking po, no, kay God, no, na gabayan niyo po sila, pagalingin niyo po sila, no. Hindi lang dapat nila lang ang prayer, no. Kailangan na kailangan po natin ito dahil ang prayer po is more powerful weapon, no, na meron tayo. Na ito yung magbibigay sa atin, no. Magbibigay sa atin ng ating mga kahilingan, no. Pero yung mga kahilingan naman ay katulad na lang ng mga bagay na gugustuhin natin, katulad ng Lord, gusto ko po nang magkaroon ng cellphone, no? Hindi po genie si God, no? Na lahat ng hihilingin natin na kailangan kaagad-agarang matutupad, no? Hindi po yun, no? Lahat ng prayer dapat ay may pagsusumikap, no? Kailangan muna nating tulungan yung ating sarili, no? Pag tayo ay nagdarasal, tulungan natin ang ating sarili, no? Lahat ng ating kakayahan. Kung ikaw ay nagkasakit, no? Nagkasakit ka, halimbawa po, no? Tulungan mo yung sarili mo. Hindi mo lang dapat nire-rely kay God ang lahat. Dapat tulungan mo yung sarili mo, no? Makabangon, no? Makabangon dyan sa pinapatuyuan mo, no? Mapagalingin yung sakit mo. Nandiyan si God, no? Para tumulong lang. Pero dapat, kailangan mo rin tulungan ang sarili mo, no? Yung weaknesses ko naman po is napipil ko rin po talaga yung gantong mga bagay sa akin sa buhay ko, no? Yung wala akong gantong talent, no? Hindi ko po ma-offer yung gantong talent. So hindi ko kayang maibigay as a gift, no? Yung sarili ko sa ibang tao kasi wala akong gantong talent, no? Pero the existence of suffering, no? Nagagawa ko po yung mga bagay, no? Mga bagay na tulad na lamang lahat ng paghihirap, kunwari po, no? Kailangan ko itong pag-aralan, ma-improve sa sarili ko. So, kailangan ko i-try yung gatong bagay. So, wala akong talent, no? Hindi nag-exist yung talent ko sa akin, no? So, by the parang sa mga gatong bagay, no? Sa mga nakikita yung suffer, no? Nag-i-improve yung mga na-adapt ko yung mga gantong talent, no, yung mga gantong ability sa aking sarili. So suffering is more important din, no. Kailangan din nating talagang magbigay ng sakripisyo. Magbigay tayo ng sakripisyo upang matanggap natin, no, matanggap natin yung mga gantong regalo, mula sa ating Panginoon. Ayun lang po. Ayan, thank you so much, Kuya Gab. No? So, nagiging regalo siya to others through prayer as a seminarian.
no? And when it comes to weaknesses naman, again, no, maganda yung nabanggit niya, and I would relate it to ora et labora, prayer and work, no? Na yes, magdadasal tayo sa Diyos na tulungan tayo na maging regalo sa ibang tao, na tulungan na mawala or mabawasan kung hindi kaya mawala ng tuluyan yung mga weaknesses, mga kahinaan at kakulangan natin. Pero syempre dapat gagawa rin tayo ng sarili nating paraan na, no, para mawala yung mga kakulangan or mapunan na pala, no, yung mga kakulangan, yung mga kahinaan na natin. Pagdadasal mo, Lord, yes, no, sana gumaling ako sa public speaking, for example. Lord, sana mas maging maganda pa yung reflection ko, no, para sa mga kaibigan natin, mga kapatid nating seminarians, no, mga nasa order, sana mas maging maganda yung refleksyon na ibabahagi ko dito sa mga taong ito, pero hindi ka naman mag-aaral, for example, no, hindi ka naman magpe-prepare, no, iaasa mo lang doon sa panalangin iyon. So baka hindi rin niya basta-basta makatulong. So syempre, no, sasamahan din natin ng gawa yung ating mga panalangin. Yes, Kuya Ben. So, ginawa niya ni Gab yung first question at maganda din yung sagot niya na. So, ako na lang kukuha sa second question. Yung, if I remember correctly, paano kapag feeling ko na hindi ako enough na para maging gift sa iba? Yun ba yung question? Tama. Yes, Kuya Ben. So, nag-struggle din ako with that thought na parang nakaka-depress minsan. Pag inisip mo, may pagkukulang ka, especially since sa seminary, mataas din yung standard ng formator na. So, every time naisip ko, baka kulang yung ginagawa ko. And every time iniisip ko yan, I'm not being a gift to others by thinking na may kulang ako. Yung mismong fact na dinadoubt ko yung sarili ko, dinadoubt ko yung kakayanan ko, hindi ako gumagawa, hindi ako nagiging productive. Kasi hinayaan ko pumasok sa utak ko yung doubt na yun. Pag pagdating ng time na kailangan mo isipin kung kulang ka ba or may pagkukulang ka sa ibang tao, huwag niyo na isipin yung negative, isipin agad yung positive. Yun yung tinuro ng formator ko sa akin, si Father Alexis. Pag hinayaan mong pumasok sa utak mo yung negative thought, wala kang magagawa. So, tinuro niya sa akin, laging positive dapat. Lagi tayo nag-iisip ng way para mag-improve or paano makabangon sa problema. So, yun yung sinasapuso ko talaga na tinuro niya sa akin. Every time may nangyari sa akin sa school man or sa seminary sa bahay, iniisip ko, hindi yung kulang ko to or hindi ko kaya ayusin tong problem na to. Iniisip ko, paano kong ayusin, paano ko i-exert ng effort, paano ko next time mag-excel ako, next time babangon ako sa pagkukulang ko. So, dinalagyan ko din ng pag-ibig na back then to the point na pag-ibig. When you think about love, it's supposed to be positive, no? Pag positive ka mag-isip, pina-prioritize mo yung love for yourself, no? Huwag niyong isipin na kulang kayo. Kasi ganun yung flaw ng tao, makasalanan tayo. Lagi tayong may pagkukulang. Si Jesus lang yung hindi nagkulang sa atin kahit kailan. Pwede tayong magkulang sa ibang tao, pero yung tinuturo sa akin ni Lord na kahit we walk through the valley of the shadow of death, God is with us na. He will never leave us. So, yung thought na yun, na yung hindi nagkamali kahit kailan, hindi nagkulang, kasama natin, baka masusundan natin yung way, the way to be Christ-like na. Pag we follow in the ways of Christ, we don't let doubt sit in. We always improve. We think, what would Jesus do nga in that situation? Paano tayo babangon? Paano natin exertan ng effort, ng pag-ibig? So, yung pinaka-answer ko sa question yun, reject the doubt, reject the negative thought na, and accept the fact na tao tayo. And when you accept the fact, pag nag-acceptance ka na, kaya mo mag-move on, no? Hindi pwede yung depressed ka lang for this kasi pinag-iisipan mo yun. Kailangan mo mag-move on sa problema. Kung ano man nangyari sa'yo, kailangan mo mag-move on, get past it para umangat. Because when you hit rock bottom, the only way is up, no? Pag doon ka lang sa baba, wala kang magagawa. You need to realize na mali ko yun, next time, gagalingan ko, no? Babangon tayo. Yun nga. That's all po. Ayan, no? So kapag may mga pangyayari sa buhay natin, no? Gaya ng sinabi ni Kuya Ben na may mga nararanasan tayong weaknesses, may mga nararanasan tayong or may mga na-encounter tayong situations na nagpapakitang ay hindi ko pala kaya ito. So we counter it with the say or with the mindset na ay hindi, no? Paano ko ba to kakayanin, no?
paano ba ako gagawa ng paraan para matutunan ko itong bagay na ito, no? At dahil diyan dahil sa sinabi ni Kuya Ben, kakanta sila. Oh, 'di ba? Sabi Surprise. ninyo. Sabi mo, 'di ba? Oh, sabi mo magiging positive mindset, no? Kakayanin na. Mhm. Oh, dahil kakantahin, joke lang, no? Ayan, no? So sabi nga, no, when you hit rock bottom, there is no way but up. No? Pero meron talagang ibang mga tao na nahihirapan mag-move on. Tama, Kuya Mike ka? Oo, kuya. Kasi nga daw, 'di ba, ito yung mga part na pinaasa ka, ganyan, no? Ang Mm-mm. hirap mag-move on sa ganun. Tama ba, kuya? Mga kuya? So, Yung yun. mga pinaasa ka, Tama po. Pag yung pinasa mga mo kayo, pag yung pinasa yung kayo, ibinibigay mo refuge yung na lang si buong Lord. pagmamahal mo dun sa taong iyon na pagkatapos hindi naman niya nire-reciprocate, no? Yung mga ganong pangyayari, Mm-mm. no? Yung hindi niya nire-reciprocate, yung parang hindi mo Totoo, naman, kuya. parang you're taken for granted, parang ganon na, Mahirap. no? So syempre, no, we also have to consider these other things, no? Ayan, sabi ni ano to? Ayan, may mga tayo, comments tayo mula sa ating live audience, no? So pinabati ka Kuya Ben, ni Althea and ni Kuya Kenneth Kahulugan. Ayan. Sige Kuya Mike, Hello daw po. may tanong ka pa ba sa kanila? Actually kuya, na ano tong ano ko na ano yung live ko. Sabi ko, nasaan na yung live? Technical difficulties talaga. Pero wala, para sa akin, ewan ko ba? Si Kuya JQ yata, merong ginagawa sa system natin ngayon Kasi nga, nagiging usapan natin yung about reciprocation, no? Mhm. Sana lang, ma-reciprocate. Sorry, kuya. Bumabalik pa rin talaga, no? Kay Kuya JQ ang lahat ng bagay. It's either kay Kuya JQ talaga o kay o kay Ate Jelay, no? Yung ating pagbubuntong hininga sa mga bagay-bagay. Okay, mukhang wala naman na tayong mga tanong pa, no? Para sa ating mga kasama ngayong gabi. Meron pa ba tayong gustong magandang basahin sa ating chat or comment section? Ayan, sabi ni Ate Althea nga, well spoken and well thought of talaga si Kuya Ben, no? Pwede nang maging Mr. Universe 2023, no? At nag-hello sa iyo si Kuya JQ, no? Hello Althea from Kuya JQ. Ayan. Okay. So speaking of love, no, gusto naming iparamdam sa mga nagdiriwang ng kaarawan nila ngayong buwan ng Nobyembre, bilang huling buwan ng Nobyembre, no? For the last time, for this month lang, no? Parang mali, parang hindi maganda yung pagkakasabi ko ng for the last time, no? For the last time this month of November, no? Kasi nga last month na of November, no? So yun po yung ibig sabihin. Again, the views and opinions of the guests, no? Charot. So yun, papanoorin po natin itong birthday video. Babatiin po natin ang maligayang kaarawan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Ayan, happy Okay na. birthday sa lahat ng mga Yay! nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po! Birthday po kayo hanggang kailan ninyo gusto. So para po sa mga nanonood nating alumni and sa mga current members din po natin na malapit ng graduate, sa mga graduating members po natin, we encourage you to fill out the form, the YMC Alumni Tracer or Tracker form na nakapin po sa ating YMC Alumni Facebook page. So punta na po kayo sa YMC Alumni Facebook page. Kasama na po doon sa form na yon yung para mabati kayo sa ating birthday video. Pero aside doon, of course, no, magsaserve po ito as our database for future events ng YMC. For example, magkakaroon ulit ng Grand Rosary Rally or Mariology or Sports Fest, for example, no? And malalaman niyo ng YMC alumni group. So maiimbitahan po kayo, mapapadalan kayo ng mensahe na, oy, may ganito, kung gusto niyo ulit mag-celebrate kasama ang YMC family, no? Pwede kayong pumunta. Ayan, no? Tsaka yung mga may birthday, kuya, para updated po tayo, mababati namin kayo during your birthdays. Kaya we encourage everyone to fill out the form. Yan. Ayan, no? Para dun sa mga nagtatampo, bakit daw hindi sila nababate? So mag-fill out ng form, no? Para mabate. Yes. Yan. Okay. So maraming salamat. Meron po ba tayong mababasa sa ating comment section? Kung meron po kayong mga key takeaways, tayo po ay nalalapit na sa pagtatapos ng ating programa. Kung meron po kayong mga key takeaways, kung meron po kayong tanong na gusto pang itanong, you can send it in our comment section. Ayan, no? Napaka mabunga, fulfilling, and loving nitong ating session for tonight. No? So again, our main topic for tonight is being a gift, pagiging regalo sa simbahan at sa ating mga kapwa, sa ating kapwa. No? And in order for us to be a gift to others, to the church, to our family, etc., etc., siyempre kailangan muna din natin siyempre nga ma-realize na ang pinakaunang regalo, no, na mayroon tayo, si Jesus. Ayan. So without further ado, mukhang wala naman ang gustong magtanong. Wala na rin tayo mababasa pa sa ating comment section. We'll now have our key takeaways. Simulan natin kay Kuya Ben. Thank you. So for me, yun, yung key takeaway, parang isa lang din na. Para to put it simply, yung isang key takeaway this Christmas na, yung pagiging gift to church and others, all about love na lang na. Para maalala natin, 4-letter word lang naman LOVE. We should always keep love in our heart. Just that's the only place na makita natin love. And love should be the only thing sa puso natin. No? Dapat walang anger, walang hatred. Dapat love lang. No? So yung very simple, all about love. Keep thinking of love. And when you think of love, no, iniisip mo na din yung iniisip ni Jesus Christ. So when you keep love in your heart, andun din si Jesus. Yung light ni Jesus, sumasa niyo din pag love yung asa puso mo. Ayan. Can you help us encourage? Ayan. Kamusta ba ang experience since this is your first guesting sa Tagpuan? How was the experience, Kuya Ben? Magandang experience naman po, especially since first time ko mag SR na hindi sa YMC ko, but to all of the YMC na nanonood, especially sa YMC alumni. Naisip ko din na at first akala ko nerve-wracking siya, pero nung pumasok ako, napaka-welcoming din yung process, napaka-welcoming po ng mga host. So part na ba ako ng family ng YMC alumni, hindi lang YMC. So binigyan niyo po ako ng voice and I'm very thankful. It's an honor din na andito ako sa pwede mag-SR sa mga YMC natin. So overall, very welcoming, heartwarming experience po. Parang matagal na tayong magkakilala nga, doon sa mga usapan natin. Can you encourage your other, lalo na doon sa YMC alumni ng Cainta Catholic College and current members, na mag-guest din sila dito sa YMC Tagpuan? Yes, sa mga from Cainta Catholic College, I highly encourage na mag-guest dito. Especially pwede din ma-practice yung skills na learn natin sa YMC, yung public speaking, especially yung sharing.
tas dito din natin ma-express yung love natin for the community, no? It's good experience for us and good din siya para sa mga nanonood kasi may nakukuha din sila sa sharing natin of wisdom and knowledge. Thank you so much, Kuya Alright. Ben. Ayan, ikaw, Kuya Mike. Alright, no? So, akin naman, no, for the key takeaway, simple lang, no? So, since we are discussing about gift, no, always remember the greatest gift, no, of God to humanity, no, Jesus Christ and our salvation. Sabi nga kanina ni Brother Benedict, di ba? Siya yung naging way, no, para maibalik muli tayo sa Diyos, no? So, Jesus Christ sacrificed everything, no? Yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang yung pagtanggap niya doon sa plano ng kanyang ama, no, na isa siya sa maging dahilan, no, ng salvation sa tao. Sabi nga part of the statement is the radical way, no, to have the change. So I guess yun yung pinaka key takeaway ko dito, no. The greatest gift that humanity got from God is the salvation itself. No? So yun lang, Kuya Mark, no? How about you, Kuya Mark? Ano naman ang iyong key takeaway for this episode? Ayan, bago ko sabihin ang aking key takeaway, basahin ko lang yung mga sumusunod no, na mga comment sa ating comment section. Ayan, grabe naman po si Benny, very well said. Sabi ni Kuya Kenneth, nagpapasalamat si Kuya JQ sa inyong dalawa. Sabi ni Kuya Kian Layage, ito hindi natin to pwedeng Palampasin. Oo, palampasin, no, sa bawat episode na mayroon tayo. Sabi niya, his love is unexpected but has the power to transform anything into something unforeseen that no person could ever imagine. Being a blessing to others is our way of enabling his love to thrive and spread soul by soul. No? And sabi ni Tita Remy, God is love. No? Ayan. Oh, sabi pa ni Kuya JQ, parang gustong kumanta ni Kuya JQ. No? The greatest love of all. Because the greatest love of all. Ayan. Anyways, aking key takeaway for tonight ay, again, let us know the reason for this season. For the coming season, rather. No? Kasi tayo ay nasa ordinary time pa lang, papasok na tayo ng Advent after this Sunday, no? And then after pa nun ay yung season of Christmas. Christmas is about Christ. Hindi dapat nating tanggalin na si Kristo dahil siya mismo ang regalo, no? So we have to proactively look for him. We have to proactively love other people. We have to proactively give to other people, not reactively wait for it in our lives. No? So yan yung aking key takeaway for tonight. How about you, Kuya Gab? May key takeaways po, no? As a servant, no? Na nagsasacrifice, no? Nagsasacrifice for God, no? We should follow, no? We should follow Jesus, no? With all our heart, no? Yes, we are not perfect. We are not perfect, but we are trying to be, no? Just follow Jesus' teaching. So we should teach others, no? Yes, we learn, no? Magkakaroon tayo ng mga kaalaman, no? Pero ang mga kaalaman na makakalap natin o mga matututunan natin sa kanya, no? Kailangan din natin itong ibahagi sa kanila, no? So, ayun lang po. Ayan, thank you so much, Kuya Gab. How was your experience then? Gaya ng tinanong ko kay Kuya Ben, how was your experience since this is your first time guesting dito sa ating tagpuan din? Yes po, very nervous po nung una, no? Nung nakita ko po is very welcoming din po nung nung na-experience ko po, no? Nung pagpasok ko pa lang po talaga sa unit, nakita ko po talaga welcoming mga host po, no? So I'm very thankful po na ako po yung na-destined, no? Na makibahagi o makiisa po dito sa SRNet po natin. So, ayun lang po.
So biyaya talaga ng Diyos, no? Kasi originally para sa lahat ng mga manonood natin, hindi talaga part si Kuya Gab, no? So nagkasakit lang yung isa nating guest, and then siya yung pumalit sa kanya, no? So siguro Ganun talagang daw biyaya talaga ng kay Diyos. oo. Oo, Ganun daw no? talaga Kuya Mark eh, no? Pagka nagkaroon ng aberya, hindi papayagan ng Diyos yun, ipapadala niya yung messenger niya, Mm. no? Kaya nga si Gabriel ang Oo. binigay sa atin. Messenger, di Si ba? Kuya Gab. Yeah. Messenger of God's Yes. love and God's word. Oh, please invite your other YMC alumni, current members and trainers from your school to guest as well here in Tagpuan. Tapos po, iniimbitahan ko po yung mga, kasi po graduate po ako ng Marikina Heights. So, iniimbitahan ko po yung mga naging YMC po, no, na makibahagi, no, na kanilang experience as a YMC member, no, sa past YMC, and also for um, personal life po, no, personal experience, no, kailangan din po natin yun. So, iniimbitahan ko po kayong lahat na makibahagi, no, sa ating YMC Tagpuan for our SR night, and magkaroon tayo ng pagbibigay ng kaalaman sa ating mga member ng mga YMC na magbibigay sa kanila ng inspirasyon, no, as a YMC din po. Yan lang po. Ayan, thank you so much, Kuya Gab. And of course, please lead us in our closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for your presence with us this day. Thank you for your abundant love and care for us. Thank you for all your wonderful blessings. Lord, as our sessions comes to an end, we still praise and glorify your name. O Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Mary, Mother of God, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Kuya Gab. Maraming salamat din, Kuya Ben. Maraming salamat po sa lahat ng sumbaybay sa amin ngayong gabi dito sa ating episode ng YMC Tagpuan. Another inspiring episode na naman ng ating napanood tonight, at siguradong natuto, na-bless at napangiti namin kayo sa ating kwentuhan, mga katagpuan. Maraming salamat sa walang sawang pagsama niyo sa amin tuwing Sabado ng gabi. Tuloy lang ang misyon sapagkat tayo ay YMC, buhay Buhay at at nagpapatunay. nagpapatunay. Alright, tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi, bagong time slot, palagi tayong magtatagpo at sa paborito nating online tambayan, ang nag-iisa nating tagpuan, dahil kapag kasama kayo, of course, at kasama sina Jesus at Maria, lahat tayo ay tiyak patungo sa kabanalan. Lahat tayo ay patuloy na tutugon sa misyon dahil once a YMC, always a YMC. always a YMC. Good night and Good night, God bless you. everyone. Mama Mary loves you. God bless. Bye-bye.